Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Happy New Year! Happy New Year! Hi, Kamusta Miss ang Thea. putukan? Oo, Lakay abay, Ray. grabe, ang kapal-kapal ng usok. Yan. Kaninang umaga, Actually, grabe. kagabi pa lang, Oo. parang wala pang alas 12, alas 10. Mhm. Makapal na yung usok. Oo. Mausok siya. Pero parang basag trip kasi, di ba parang umulan kagabi? Oo, saka sabi nga ng Pag-asa, nagkaroon daw ng tinatawag na thermal inversion. Uy, ano yung Yun yung thermal parang inversion? makapal na fog na bumalot sa Metro Manila kahapon pa. Yun, kaya pala. Kaya Tapos sabi ko, nadagdagan pa umuulan nitong pala. nadagdagan pa nitong pollutants ng paputok. So smog na ito. Oo, ayun. Kaya ang kapal-kapal kanina umaga. Alam mo, Ha? isa naman Oo. ang pangarap kong kumapal ngayong bagong taon. Ang bulsa. Yan, at ang ating mga pitaka. Di ba? Nagka-vibes tayo Oh, doon. wag naman kumapal yung mga baga natin kasi namamagana, Oo, di ba? wag naman kumapal ang utang. Ay, Mahirap ayoko na, din no? yan. Delikado Daydayo, rin mga yan. po, daydayo. Nako. Welcome mga kaibigan sa DZRH Break Time. Mayroon sila kay Mayor Deo Macalma. Apo Mayor! Naragsak ang barutawan. Yo. Ay, mga mayor. Mano po? No, ay sus apo. Ano po mga lingkod, Sinaray Sibayan. At Theo Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama Sama-sama tayo, Pilipino! Meron na lamang tayong 364 days to 65. go. 65 pa ba? Leap year this year. Ay, leap year pala ngayon? Ano? Hindi mo ako malilinlang. Leap year ba ngayon? Alam mo ba, alam ko, kabisado Talaga? ko. Kasi yung anak ko walang inabangan si Elise, kundi, Talaga? Mommy, it's a leap year. Why is there 29 days in February? Wow. Oh. Binanggi. Ay, Oo. 29 pala ang February ngayon. So, mayroon na lamang tayong nalalabing 365 na. 365 days Bago magbagong bago taon ulit. magbagong taon uli. Ano ba naman yan, no? Kaya tayo inabangan ko, di bagong taon. Wow. Hindi naman tayo nagbabago. Sabi nila pag leap year daw, ang daming maghahabol. Nang Hahabulin daw. Nang Yung mga- maniningil? Maniningil. Huwag niyo na akong habulin. Wala po kayong mapapala. Ay, Diyos mo yun naman. Oo nga pala, no, leap year pala talaga. Wala silang mapapala sa kahahabol sa atin. Oo, kaya lang ito, dapat nating habulin itong mga ito, ano ha? Abay, bad news. Naku, ha? ano ba yan? Oo, Kasasabi lang natin, daydayo, Oo, daydayo. Mantakin mo, abay, kapapasok lang ng bagong taon, ha? Abay, tumaas ang presyo ng liquefied petroleum gas LPG. Nang, Tumaas ng 3 pesos, naku po. 40 sentimos bawat kilo. Buti na lang Apo. nakapagpa-deliver kami last Ay, year. oo, Last year na, grabe di ba naman, tayo? no? Last year, ano Oo. ha? Diyos mo yun naman, no? Pero bawi naman. May Dahil may bawi good ba? news. O yun. Presyo ng diesel at gasolina may katiting na Katiting. tapyas presyo. Bukas at kerosene may rollback naman na higit piso. Ayun. Yun. So May happy naman yung motorista may- pero yung mga may bahay, Oo. bawi rin sa kanila Oo. to. May kunting bawi, ano? Oo. May kunting bawi. Naku naman, no? Mga naputukan sa pagsalubong sa bagong taon. Pumalo raw ho sa higit 200 ayon po yan sa DOH. Higit naman sa 500 sa listahan ng PNP. Naku. Ay, At- sus apo. Naku. Philippine National Police nakapagtalang ng 13 kaso ng indiscriminate firing. Mga utak pulbura. Nako, isang utak. patay. Isang patay sa Oo. stray bullet. Ligaw na bala na naman Oo, tayo. Yan ang pinaka talaga nakakapikon naman, no. sa mga Diyos ginagawa me. ng mga Paggawa ng paputok, mas dapat daw pong higpitan ang regulasyon kesa ipatupad ang total ban ayon sa isang kongresista ng Bulacan.
Ito isa to sa mga kinatatakutan ng nanay ko, kaya Ano hindi yan? namin to ginagawa. Ano Pare, yan? tinamaan ng ligaw na bala habang Oo. nanonood ng fireworks display sa Baguio City. Ay, Diyos me, yun naman. Yung nanonood ka lang, nag-enjoy tapos, ka lang. Oo, bigla kang babagsakan ng bala. Pimang At kaasi. alam mo ba ang trajectory ng bala pag pabulusok? Mas mabilis. At saka, di ba, pagka yung, ano ba yung tawag doon, yung range niya, mas Oo, lumalayo. Yun, no. Diba? Saka mas mabilis kasi may pull of gravity pa yun. Ayun, O, di ba? oo. Diyos me, yun naman. Naalala ko nung rumboy pa ako dyan sa Avenida Rizal. Aba. Naka-duty kami ng Happy New Year. Abay, Putukan din, ha? Ay, putukan talagang. Abay, biglang may bumagsak, may Saan? may Bubong? bubong kunanan. Bubong Abay, may tumagos sa bubong. na. Bala! Saang Buti, bubong ng ano? Doon sa bubong mismo nung aming pinagtatrabahuan Okay. na lodging house, diyan sa Avenida Rizal. Abay, buti na lang yung customer namin palabas nung room, hindi tinamaan. Abay, kitang-kita namin na yung Nabutas talaga. Oo, yung butas, yung bubong natanim sa nabaon sa sa sahig. Sa sahig. Yung bala. Oh. Ay, sabi namin, ay kaswerte naman ng customer namin. Oo, kasi di ba putukan ka pa. Oo. Ano na? Matapos silang nagkaputukan, At puputukan ka pa. Mahirap yan. Napakadelikado naman yan. Pero buti, Yun naman. ayos lang ang paring tinamaan ng ligaw na bala. Ay, buti naman hindi. Pero yung mayroong isang naitala raw ang PNP na namatay sa stray bullet. Talaga naman, Buong Metro Manila at Calabarzon, binalot ho ng makapal na smog dahil sa mga paputok at fireworks display kagabi. Samantala, publiko hinimok ng Department of Health na mag-face mask kontra makapal na smog. Yun lang. Tsaka minsan baka kailangan mo rin mag-long sleeves kasi makati sa balat. Actually, naramdaman ko yan kanina . Morning. Kaya, ba't ba nangangati ako? Yan, dahil yan sa hangin, madumi. Sabi ko, kailangan na siguro makapaligo. Ha? Abay, kailangan mo huling naligo. Dapat na magbagong taon. Last year pa ako huling naligo . Ay, nako, December 31. Last year pa dapat naligo. Last year pa di ba? Kaya dapat maligo ulit ng morning. Pero alam mo, merong ilang kasabihan, na huwag daw maliligo kapag salubong ng bagong taon. Para daw yung swerte dun sa pagsalubong sa bagong taon, dala-dala mo hanggang Gusto mo kinabukas. talaga maputukan, Putok-putok ka niyan. Diyos, ano ba naman paniniwala yan? Baka hindi swerte yun. Malasin yung makasisinghot diba? Sa'yo niyan. At saka, di ba, lalo na dahil sa smog, ay ang daming inubo, ang daming nagkasakit. Diyos mo yun na sinibon. Talaga naman, Ikaw na. Ako na ba? Ikaw. Happy New Year! Naghihintay tayo. 4 katao nasangkot sa pagbebenta ng paputok online na aresto ho dyan sa Bataan. Police visibility sa Traslasyon 2024. Imagine dati, Pasko lang yung pinaghahandaan natin. Ngayon, Traslasyon na. Kagad, May mas palalakasin pa ng PNP. At ngayon mga kaibigan, sa detalye po ng ating mga balita sa programang Break Time, mayroon sila kay Mayor Deo Macalma. Buwan naman nung sumalubong ang kamalasan. Diyos mo, huwag naman sana. Huwag naman magtuloy-tuloy. Huwag yung sunod-sunurin Bad news lang. Buwan naman nung sumalubong sa unang araw po ng 2024, ang pagtaas sa presyo po ng LPG. Sa abiso ho ng Petron Corporation, may dagdag na 3 pesos, 40 sentimos ang bawat kilo ng LPG. Ito nga po ay nagkabisa ngayon po mismo. Ngayong unang araw ho ng taon, unang araw ho ng buwan, unang buwan ng taon, unang sigwada ho ng buong taon. Una na rin pong sinabi ni Regasco President Arnel T. na ang taas presyo daw po ay bunsod ng nagmahal. Hindi malay pinagpaliban na Mr. T, Sana malay pinagpaliban naman ninyo. Bad vibes Sasalubong sa bagong taon, taas ang presyo ng LPG. Diyos mio na, paghahalata naman na sobrang ganid naman yung mga nagbebenta ng LPG. Hapit na hapit Grabe naman, hindi malay pinagpaliban.
Kahit 1 week lang sana. Kahit 1 no? week man lang sana, ganun pa rin naman eh. Diba? Oh. Pero ito na, bawi naman. Ay, may bawi naman. Ay, salamat Good naman, news. Lord. Thank you po, Lord. Oo, dahil sa mga motoristang sasalubungin ng tapyas presyo ng mga produktong petrolyo ang unang linggo ng 2024 dahil sa base sa anunsyo ng Shell at Sea Oil, 10 centavos ang rollback sa gasolina habang 35 centavos naman sa diesel at Okay. 1 peso and 40 centavos sa kerosene. Magpapatupad din Ang hirap ngumiti. Bakit? Maliit lang din. Ngitian mo pero liit lang din. Ganyan lang. Smiles lang. Ganyan. Sorry na hindi natin mapakita sa radyo. Pero imaginein po na maliit na ngiti lang po. Ayan. Grabe naman. Magpapatupad din ang kaparehong bawas presyo ang clean fuel at petrogas pero hindi kasama ang kerosene. Epektibo bukas ng alas 6 ng umaga ang oil price rollback bukod sa clean fuel na ipatutupad na agad ito ng alas 12:01 ng madaling araw bukas. Sabi ng mga oil companies, buti nga effective yan ng hindi unang araw ng taon. May utang na loob pa tayo. Thank you. Samantalang LPG, abay bungad na bungad. Bungad na bungad. First day of the year. Pero huwag tayong agad-agad bawian yan. Alam mo naman, grabe naman. Taas baba talaga presyo, linggo-linggo ng produktong petrolyo. Ay. Samantala naman, pumalo naman po sa higit sa 100 ng mga bagong kaso ho ng napuruhan ng paputok sa pagsalubong ho ng bagong taong 2024. Ayon po kay Health Secretary Ted Herbosa sa kanilang idinaos na press con, ay may 116 na bagong mga biktima ho ng firecrackers at pailaw. Pinangambahang madagdagan pa raw ito dahil naman sa nade-delay umano ang report mula sa mga sentinel sites at mga hospital. Sa kabuuan, nasa may 231 na raw po ang naputukan mula noong December 21. Pinakabata sa mga bagong biktima ng paputok ang 11 buwang sanggol sa NCR na nalapnos ang mukha. Ay, Diyos bakit naman wala pang 1 taon, bakit nalapnos? Tinamaan pa yung kanyang kanang mata. Ay, dahil daw sa piccolo. Pinakamatanda naman ng 76 anyos na lalaki dyan po sa Ilocos Region, Apaw. Apay. Dito Ilocandia, Apaw. Boga? Na nasakta ng kanawan ng mata. Kanan din. Kanawan mat. Dahil sa sinindihang kwitis sa kanilang bahay. Ay, Diyos mio naman. Paano yun nangyari? Siguro hindi umangat yung kwitis niya. Simrek di ko Balayda. Simrek di balayda kwitis. Ay, sus. Doon pumutok. Hindi unag. Ay, palpiman. Samantala, 2 nga ang nasawi matapos mapuruhan ng paputok at tamaan ng ligaw na bala kasunod ng pagdiriwang ng bagong taon. Sa pinakahuling update ng Philippine National Police, 509 na individual ang nasugatan dahil sa paputok at isa naman ang nasaktan ng dahil sa ligaw na bala. Naitala rin ang 13 insidente ng illegal na pagpapaputok ng baril kung saan naaresto ang 13 sospek at nakumpiska ang 8 baril. Bakit 13 suspect pat 8 lang yung baril? Baka naitapon baro-baro? Baka naitapon sa kanal. May baro-baro? No, 'di ba? Hindi balance. Pero nahuli. Nahuli na ay buti naman kaya lang malas mga tinamaan ng ligaw na bala. Yan ang sinasabi natin. Sila ang nagdurusa ngayon. Tulad ng isang pari tinamaan nga ho ng ligaw na bala ang isang pari sa bisperas po ng bagong taon. Habang siya ay nagsasaya, nakikipanood ng fireworks display. Diyan po sa City of Pines, sa Baguio City, Ayon po sa Station 9 na Baguio City Police Office, ang biktima po ay si Father, Father, magpagaling po kayo Father, si Father Mariano Esquivel Talay. Siya po ay 60 years old, nakatira sa Holy Family Parish sa Bacakeng Norte, Baguio City. Sa investigasyon po ng pulisya ng Baguio City, katatapos lamang daw po ng misa ng lumabas ng simbahan si Father Talay. Naku, sumilip lang. Oo, para manood lamang ng fireworks display.
At habang siya po'y nanonood ay nakaramdam na lang daw po siya ng pangangati sa kanyang balikat. Aw. So nangati muna. Ha? Oo. Kala niya kagat lang siguro ng lamok, no? Oo, di ba? Tapos maya-maya pala ay yun na, nakita na niya umaagos na raw ang dara, ang dugo, ano ha? At yun pala, meron palang bala, ha? Naku. Na tumama sa kanyang kaliwang balikat, ano ha? At agad naman po siyang naitakbo sa pinakamalapit na ospital. Pagaling po kayo, Father. No, pagaling po kayo, Father. Ano ha, buti na lang at sugat ho yan, ano ha? At hindi po kayo napuruhan, ano po? Patuloy po investigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente para matukoy kung sino yung utak pulbura, ha? Na nangangati ang daliri sa gatilyo. Yan. Nagpaputok ng baril para sa lamang salubungin ang bagong taon. Karagdagang pambalita ukol nga sa mga ligaw na bala, 2 individual ang tinamaan ng ligaw na bala sa magkahiwalay na insidente sa Eastern Metro Manila ngayong bagong taon. Ayon sa Marikina Rescue 161, isang 28 anyos na lalaki mula sa lugar ang isinugod sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center dahil sa stray bullet. Samantala, kinumpirma naman sa DZRH ni Antipolo City Police Chief Lieutenant Colonel Ryan Manongdo na isa pa mula sa syudad ang tinamaan din ng ligaw na bala na isinugod din sa parehong ospital. Sa investigasyon, nanonood lamang ang biktima ng fireworks display ng tamaan ito sa kanyang braso. Samantala, wala pang update sa kung anong kasalukuyang lagay ng 2 biktima ng ligaw na bala. Pilipinas ang oras, ganap na hong alas 4:23 ng hapon. Standby pa rin po sa iba pang mga balita, mga report pa rin po at update pa rin po kaugnay ng pagsalubong sa bagong taon. Pilipinas ang oras, alas 4:23. Manyunyunyiran to eh, manyunyunyiran. Ayan, oo. Oo, kasi ito muna tayo. Meron tayong mainit-init na balita mula sa ibang bansa. Oo, grabe naman to. Ano nasa na ba yung ito? Flash Report. Flash Report! Kabagong taon, ano ha? Abay, niyanig daw ho ng 7.5 magnitude na lindol ang isang bahagi ng Japan ngayong hapon, ha? Mamaya ating alamin yung iba pang detalye nung naturang pagyanig niya. Sana naman hindi tumama sa maraming kabahayan dyan, no? Diba? Sa bagay, ang Japan naman talagang mulat-mula pa, niyuyug-yug ng mga paglindol, pero itong ganitong kalakas, hindi biro ito, Miss Thea, no? Parang ano siya, nag-issue daw sila ngayon ng tsunami warning. Meron ng tsunami warning. Sa Niigata, Toyama, Ishikawa. Hay! Naku naman, no. Ay, sana mag-ingat po tayo dyan. Ano yung mga kababayan po natin sa Japan, ha? Edmar Estabillo, kumusta ka na dyan sa Japan, ha? I-confirm natin to kasi sabi nasa 7.6. 7.6? Ayan. Ang yumanig sa bansang Japan. Ay, mag-ingat po tayo. Ingat po tayo. Paano ko masasabi na mag-ingat tayo sa mga Hapon? Hay! But take care na lang para maintindihan nila. Ingat po tayo. Agan-anad kayo, apo. Hinilukano yung mga Japanese. Lalo na silang nahilo. Pero mag-ingat ha. Sa bandang coastline din kasi, di ba, ang kaya Japan. nag-issue ng, tsunami warning. Mm-hmm. Naku naman, no. Ayan. Ay, sus, apo. Ingat po tayo. Ingat po tayo. Ready na ba si Miss Let mula sa palasyo? Atin munang alamin ang update mula sa Malacanang. Mga programang tutugon daw po sa insidente ng kahirapan. Ipagpapatuloy daw po yan ng Marcos administration ngayong 2024. Anong gagawin ng BBM administration para mabawasan man lang ang mga nabibiktima ni kahirapan? Report mula kay RH14. Let Narciso, Miss Let. Miss Thea, patuloy nga natututukan ng pamahalaan ang mga programang tutugon sa problema sa kahirapan sa bansa. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Secretary Lopez Santos III, lead convener ng National Anti-Poverty Commission, na pinaglaanan ng malaking pondo ang Poverty Reduction Program ngayong 2024.
Ito'y ikinalat sa iba't ibang ahensya, kabilang ang DSWD, DOLE, DA, DAR, at habang mayroon rin sa DepEd at DOH. Ayon kay Lope, para ito sa 4Ps, Sustainable Livelihood Program at suporta sa mga individual na nasa emergency situation. Gayon din sa Universal Healthcare Program at probisyon ng basic education, idagdag pa ang housing program ng DHSUD. Binanggit ng opisyal na batay sa kanilang pag-iikot sa buong bansa, karamihan pa rin sa inilalapit o daing ng mga tao ang tungkol sa pagkain, kalusugan at hanap buhay. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Miss Yes, Ray. Ano ang wish mo ngayong New Year? Ayan, baka may New Year's resolution din. Ganyan yung mga topic kadalasan kapag bagong taon. Anong babaguhin? Ano ba dapat gawin? Yun. At anong wish? Yun. Magpatuloy lang. Natigilan. Abang na abang pa naman tayo. Hindi, syempre, ang wish ng lahat, good health palagi. Oo, kasi yun yung pinaka-importante. Kasi health is wealth. Tama. Yes, para sa sarili at para sa pamilya. Tapos bahain ka ng maraming datong. Tsaka mga pal, di ba, sabi mo kanino, gusto para kumapal. Mga palang bulsa. Diba? Kumapal ang bulsa, kumapal ako nangangapal lang yung labi ko pagka na-allergy. Matugunan lang yung pangangailangan. Huwag sana tayong mapasama dito sa mga mahihirap na kailangan tulungan ng pamahalaan. Tama. Saka dumami ang tumangkilik sa solar lights, di ba? Yan. Maganda yan. Ay, oo, lalo na naman. Di ba? Yung renewable energy na yan, dapat talaga yan. Di tinatangkilik natin, Correct. Pwede kayo lumapit kay Miss Let. Tama. At saka, ayun nga, tama. Hindi pa rin kasi stable ang supply ng kuryente sa mundo. Totoo yan. Ayan. Maraming salamat, Miss Let. Salamat, Miss Let. Happy New Year ulit. Happy New Year po. Happy New Year. Balik sa inyo, Ray at Miss Thea. Samantala, yellow card ang mga naninirahan sa 10 Embo Barangay. Noko, ano ba naman yan? Ano nangyari? Wala nang visa. Simula nga yung 2024 alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Ayon yan sa Makati LGU. Ano ang damdamin ng mga Embosens? Ayan. Itatali mo RH. Embosens. Christian Manyo. Ako nadakit din. Christian Manyo, Christian. Happy New Year. Happy New Year, Christian. At pero malungkot na balita ngayong bagong taon sa libo-libong naninirahan sa 10 Embo Barangay na dating bahagi ng Makati at ngayon ay sakop na ng Taguig dahil wala ng visa. Ang kanilang yellow card o health card simula ngayong unang araw ng 2024 maliban na lamang sa mga residente ng Embo na empleyado ng Makati. Ayon sa Makati LGU, ito'y alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Sa makatuwid, ang mga naninirahan sa Embo ay hindi nasakop ng mga benepisyo na pinopondohan ng lungsod katulad na lamang ng libreng gamot sa iba't ibang uri ng sakit at libreng pagpapahospital. Samantala, bukod dito, inanunsyo din ng Makati na bagamat gusto ng lungsod na panatilihing bukas sa mga health centers at lying-in sa Embo Barangays, ngunit ang license to operate ng mga ito ay expired na kung kaya't kinakailangan na rin isara ang mga ito. Matatandaan na nagdesisyon ng Korte Suprema sa isyu ng jurisdiksyon sa 10 Embo Barangay na may 300,000 residente na ito'y bahagi ng Taguig, habang una ng tiniyak ng Taguig LGU na palalawigin ito ang kanilang programa sa lungsod para sa mga naninirahan sa 10 Embo Barangay. Christian! Yes, kumusta ang date mo kagabi sa Rockwell? Ang ganda ng mga kuha mo doon sa fireworks display, Bakit mo naman binubuko? Doon ko nakita yung mga video niya sa Rockwell. Nakapagpaputok ka ba, Christian? Sa unang araw. Sa putukan. Sumabay tayo, Thea, sa mga nagpapaputok sa Rockwell at pinanood ang engranding fireworks kung saan naninirahan sila kay Ray Sibayan. Ayun, kaya pala nabukin. Hindi naman ko taga-Rockwell Kapit-bahay lang. Sa gigilid. Yan, ang ganda ng kuha niya. Muntakin mo yan. Ayan. Abay, di ba? Oo. Ang galing palang kumuha ng pumitik at pumutok. 4K na 4K ang dating. Gaano ba katindi yung camera na ginamit mo rito, Christiana? Slow ba to? Ang ganda, Oo. Ganda.
ganda ng angle. Fully paid. Oh. Fully Kaya pala hindi supot yung kuha kasi fully paid. Oo. Kapag ka daw Oo. installment din ang putok. Oo, installment din naman. Diyos mo. Pero galing, ano? Ano naman ang wish mo habang pinapanood mo yung fireworks display na yan, Christian? Sana maging mapagmahal pa rin tayo. Iba ka talaga, Christian. Ano? Tama-tama pinabagit nila kay Mayor Deo Macalma. Mr. Gigulo, ano? Mapagmahal pa rin tayo, Ray, ngayon 2024. So, Christian, ilan ang mamahalin mo ngayong taong 2024? Hanggat maaari, huli. Huli 2024. Talaga naman, no. Kaya idol kita, Christian, eh. Saludo tayo dito kay Christian Manyo, eh. Pero talaga dapat mag-ingat pa rin tayo ngayong 2024 at maging malusog tayo, 'di ba? Lalo na si Christian, yung diet niya talagang kanyang kailangan niya mabuti, yun. ano? Kasi no rice ulit ngayong 2024. No rice pa rin. No rice pa rin, ano? Salamat, Christian. Ingat tayo. Happy New Year. Sana kay Ray and Thea. Thank you so much. Ayan, ang galing talaga. magiging ni Chris, mapagmahal ano. pa rin na. Tama din naman yun. Saka Because, yung pagmamahal naman, di lang na sa pagmamahal sa girlfriend. Sabi nga nila, kay di ba, give misis. love. Magmahal ng kapwa, ano. Ayun. Kaya mano po, Ninong, Christian. Samantala naman, isa pang report mula naman kay Lakay Raymond at Paas. Yun daw ang pagtulong sa mga magsasaka at mangingisda dapat daw pong gawing prioridad Gusto ko yan. ng pamahalaan ngayong 2024. Agree. Hindi ba binanggit ni Senadora Amy Lakay Raymond? Directly sinabi niya kay Pangulong BBM. Kaso hindi naman na Yung siyang, mensahe. diba, DA Secretary. Sa Meron na bagay ibang naman, DA no. Secretary. Pero syempre, may may kumpas ng Pangulo. bagay. May tapik ng Pangulo kung sino man ang nakaluklok sa DA at sa iba Correct. pang mga ahensya ng pamahalaan. Tama. Report mula kay Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Ray, Mr. Yak, kailangan ng makatotohanang tulong ang sektor ng mga magsasaka at mangingisda. Ito ang deklarasyon ni Senador Amy Marcos kasunod ng pagtaas ng presyo ng lahat ng mga uri ng pagkain. Paniwala ni Marcos kung matulungan ng dalawang sektor na ito ay tiyak na maibsan ang problema na sa mataas na presyo ng mga pagkain. Bagamat hindi na nito ay dinitalye kung anong klaseng tulong ang narapat sa mga magsasaka at mga mangingisda. Kasabay nito ang kagustuhang mapababa din ang halaga ng langis at magitan naman ng pagbawas sa buwis para mapakinabang ng mga tsuper ng mga pampublikong mga sasakyan. Dito kailangan din ang makatotohanang kampanya laban sa smuggling ng langis sa bansa. Para sa kauna-unahan Lakay. Lakay Raymond, hindi na ba makapal yung usok ngayon? Parang okay na. Okay na ba ngayon, Lakay Raymond? Tumingala ka na ba? Compare kanina. Dito sa amin sa Cavite, hindi naman ganun Kakapal. hindi ganun kakapal ang usok. Ayun. Dahil nga dun sa yung tutok na nakita natin kagabi ay hindi naman ganun kasing tindi ng mga nakalipas na mga pagkakataon. Maliban siyempre doon sa panahon ng pandemya. Yun. Correct, Sa Tagaytay Mansions nila kay Raymond at Paas. Oo, Clear Tagaytay. ang sky. Marami ba Box. namamasya sa Tagaytay ngayon, Lakay? Oo nga. Ha? Pero makapal lang Dito sa akin pinanggaling, actually, dito ako sa Mateo pa. Oo. Kami ng Mateo. Pero, maayos na, maayos yung hindi ginaw nung Pasko. Talaga? Uminit-init na. Mainit-init, humid. Medyo mainit ngayon. Oo. Kumpara ng Pasko, talagang maganda ang ginaw na naranasan ng ating mga nagbakasyon sa bahagi ng Tagaytay area. Hindi naman matraffic. Sa Tagaytay, oo nga. Di ba traffic dyan? Oo. Hindi ko alam doon sa central area kasi hindi na ako pumasok dito sa area, dito sa barangay sa Tolentino East and West, hindi masyado. Hindi ko alam doon sa mismong pinaka-sentro kung saan yung lalong-lalo mga tabi-tabing mga restaurant. Kasi ako mismo umiiwas doon sa area na yun eh. Oo, Dahil, traffic. napakahirap makulong doon sa area na yun, mahirap lumusot. Oo. Kaya pag medyo
pupunta sa ibang lugar, patisado naman yung mga ibang daan, doon na lang umiiwas para hindi masama doon sa maipit sa dalo ng trapiko dahil ito yung sentrong-sentro ng mga commercial establishment dito sa Tagaytay. Alright. Lakay Raymond, salamat sa iyo and Happy muli, New Year. Happy New Year. Happy New Year din sa inyong dalawa, Ray and Mestea, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Dito si Raymond at Baas, tuloy-tuloy sa pagkukalit at tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you! Ang makapal kanina, kay Ray, yung sa may Toll Plaza dyan sa Cavitex. Talaga dahil maraming... Mahaba yung mga pila, both directions. Naipon-ipon siya. Ano yung papasok ng Metro Manila? Parehas. Parehas Papasok din. tsaka palabas. Palabas. Kaya magtatagpo talaga yung labas-pasok. No. kanina pa tayo. SBA ko talaga, Christian, di ko kasalanan. Kasalanan nga itong lahat. Heto, nako, ating ang alamin na Mr. Ito, makarelate ka dito, super relate ka rito. Ano kaya ang magiging outlook ng presyo ng mga bilihin ngayong pagpasok ng taong 2024? Ito na ba ang mag-encourage sa akin na mag-jet? Ito na ba? Nang simula ng aking pag-ipit, ng aking sikmura. Ayan, higpitan ng sinturon. Ating alamin ng ating panayam ngayong hapon kay Assistant Secretary Amanda Nograles, ang tagapagsalita po ng DTI. Asek, ma'am, magandang hapon po sa inyo and Happy New Year! Happy New Year po! Magandang hapon, Happy New Year! Kayo po unang-una kong nakausap. Ay, salamat naman. Ang ganda ng buena mano po. Buena mano. So, ma'am, buena mano hong tanong ho namin, ano ho bang nakikita sa bolang kristal ng DTI? Yung presyo ho ng mga bilihin po natin sa pagpasok ng 2024. Opo, kami po sir sa DTI, gaya po ng sabi namin nung nakaraan, ngayong 2024 po, medyo mahihirapan po tayo mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, yung mga basic necessities and prime commodities. Dahil itong mga notice of price adjustment na na-file sa amin, magmula 2023, early 2023 pa po yan. So kung tutuusin po, kung mapapansin niyo sa buong 2023, isang beses lang po tayo nag-release ng SRP Bulletin, Suggested Retail Price Bulletin. Pero kung i-compare natin nung nakaraan, kahit every quarter naglalabas tayo niyan para mag-update ng presyo. So, nung buong 2023, isang beses lang po tayo naglabas nung February 2023. So, ngayong 2024, yung mga nabinbin po na mga notice of price adjustment, magsisimula na po mag-approve ang DTI. Pero, ang magandang balita po dyan, sir, unang-una, hindi po yan sabay-sabay ilalabas ng DTI. Basing po natin yan. Isa-isa. Kung sino ang unang nag-file, sila po ang una nating aaprubahan. Pangalawa po, sobra pong kinilatis namin sa DTI yung hinihingi nilang price adjustment. Kada sentimo, hiningan namin ng basehan ng computation, kaya yung pinayagan lang po ng DTI, yung talagang kinakailangan lang talaga na ipasa sa mga consumers natin. So, kung maaari nga, yung iba hindi na nag-increase ng presyo, nag-withdraw na sila ng notice of price adjustment. So, aktibo pong nakikipag-usap at nakikipagtawaran ng DTI sa mga manufacturers para kung pwede lang sana, wag na lang talaga magtaas. Ito lang talagang hindi natin mapigilan. Ito lang yung mai-approve natin ngayong 2024. Ano ho yung aprubahan ho, ma'am? Tataas ang presyo. Wala at magkano? Currently, processing pa po yan sa kasalukuyan. Wala pa pong nailalabas na approval ng DTI. Pero ang naka-file po sa amin, 18 na mga manufacturers na ang kino-cover po niyan, 63 na mga produkto. Iba-iba po. Halimbawa, coffee, sardinas, tinapay. Mga common iba-iba ano talaga. Yung mga nandoon sa mga nasa basic necessities and prime commodities. Pero kung itatrack nyo po, sir,
halos isang taon mahigit hindi sila nagtaas ng presyo. So may Yung utang na loob pa tayo, ma'am, no? May pa tayo utang na loob sa kanila. Kasi hindi sila nakapagtaas. Hindi naman po sa ganun, pero po talagang yung iba pong increase sila na po talaga ang nag-absorb, pero long overdue na. Taon po kasi hindi nagalawan ng DTI yung na-approve yung pag-increase ng presyo. Ang sinasabi naman po natin, kailangan po balansehin ang mga manufacturers kasi sila naman po ang nagbibigay ng trabaho sa ating mga consumer. So kung pipigilan talaga natin, hindi natin i-approve kahit yung kinakailangan na pagtaas ng presyo, paano naman po yung mga trabaho ng mga namamasukan sa kanila? Baka naman yun ang mag-suffer, no? So talagang binabalance po talaga ng DTI. Wala ho ba kayong projection, ma'am, more or less how much ang itataas dito sa 18? Mga ilang porsyento po? Oo, how many percent ng posible? Kada category po ng basic necessity and prime commodity, iba-iba po ang final nila na increase. Pero hindi naman po sobrang taas. Halimbawa, di ko lang po masabi yung exact amount, no? Pero hindi naman, sigurado po kami hindi 50 pesos or mahigit. Pero halimbawa, yung sa canned sardines, ang hinihingi po nila mga 2 to 3 or 2 to 4 pesos. Pero kasalukuyan pong nakikipag-usap po tayo sa kanila. So, hindi po natin papayagan yung biglaang pagtaas na walang basihan. So, talagang kada sentimo, pinag-uusapan po yan, nagtatawaran po ang DTI at ang mga manufacturer. Matanong ko na lang din kay Rhea, Asik Amanda Nograles, tungkol dito sa shrinkflation, kasi yung iba, hinila nila yung gramo, yung bigat nung quality ng kanilang produkto just to meet dun sa dati pa nilang presyo. So paano ngayon na magbalak nila magtaas ng presyo pero mas ibabalik ba dun sa dating suok? Sa dating suok dati, kasi nakita ko nga yung mga bundles ngayon ng ito na lang mama, sample, spaghetti. 'Di ba? By spaghetti pack yan sulit pack. Dati 1 kilo yon, tapos yung sapat para sa 1 kilo yung ngayon nasa 800 grams na lang. So pero yung presyo pareha. So paano po kaya yun, ma'am? Anong assurance nila? Ganun po yung sinasabi nating shrinkflation, no? Shrinkflation para sa ating mga makikinig, yun ay pareho pa rin ang presyo pero nagbago yung timbang, yung formula, or yung kalidad ng produkto. Sa amin, sa DTI, ang tingin namin dyan, price adjustment yan. Kasi kahit papano, hindi mo nga binago yung presyo pero yung laman naman, binago mo. So parang price adjustment yan. Kung yan ay basic necessity at prime commodity, kailangan yan dumaan sa amin para aprubahan namin. Ngayon, kung halimbawa na-aprubahan na ng DTI or kung hindi man siya basic necessity and prime commodity, ang kailangan lang bantayan, informed at alam ng consumer ang pagbabago. Halimbawa, hindi nga nagbago ang presyo, pero dapat malaman ng consumer na dating 1 kilo, ngayon ay 800 grams. Paano natin may inform ang consumer? Dapat nakalagay sa pakete, dun sa box, dun sa balot, yung bagong timbang. Kung ano man yung pinagbago ng produkto, bagamat hindi nagbago ang presyo, kung ano man ang nagbago sa produkto, kailangan nakalagay yan doon sa mismong packaging or kung ano mang paraan para ma-inform ang consumer. Pangalawa, kailangan hindi siya aabot dun sa sinasabi nating profiteering or yung sobra namang labnaw na nung produkto na dilute na yung produkto na tubig na. Wala nang lasa. Pakuha dun sa dati. Kung ganun po, ma'am, yan po ay under the Price Act, batas yan sa atin, profiteering yan, maaari niyang maging violation at saka mapipinahan sila sa DTI. So, yan po yung mga binabantayan natin. Yung mga pagbabago na hindi ini-inform si consumer, hindi pwede yan. At saka yung sobrang labnaw na ng produkto, hindi na halos, diba, hindi na siya halos katumbas ng presyo ng produkto, profiteering yan. So, yan po yung mga binabantayan natin. Pero sa suma total po, yung pagbago ng produkto, tapos hindi mo babaguhin yung presyo, business decision yan ng mga manufacturer. Ginagalang yan ng DTI, pero meron lang tayong kailangang sundan na panuntunan kasi syempre, poprotektahan natin ang ating mga consumer. Ayun. So, okay lang naman pala. So, bukod po sa kape, sa gatas, sardinas, ano pa ho yung 18, more or less? Opo,
Bali po yung laman po ng ating SRP bulletin. So, kasama dyan yung mga noodles. meatloaf, Oo. opo, instant noodles, tinapay, Mm. yung laman po ng ating SRP bulletin. Sari-sari po, bali po 63 items so far yung naka-file sa amin sa DTI. Pero wag po mag-alala ang ating mga consumers kasi dumadaan po yan sa napaka masusing proseso ng pagkilatis ng kanilang formula. At saka kung pwedeng pigilan, pipigilan talaga. Ang tanong ho, Asek, kailan daw po ilalabas ang desisyon ng DTI? Yung ilalabas po natin yan isa-isa kasi pacing nga po, ayaw nating sabay-sabay mag-increase ang presyo. Tama. So siguro po, simula itong first quarter ng 2024, makakaasa po tayo na mailalabas na po yung ibang approval. Pero wala pa po tayong exact date kung kailan po ilalabas. Pero hindi po magsasabay-sabay. Yan po ang masasabi natin. Hi, Asek, ma'am, salamat po sa inyo ibigay sa amin ng mga impormasyon at sana naman panalangin ho natin. Huwag naman sanang mataas, sobrang taas kung sakasakali. Pero talagang di maiwasan. Dahan-dahan. Makakapag-adjust naman tayo. Diba? Dahan-dahan. Opo, tulong-tulong tayo. Opo. Asek, thank you po sa inyo, ma'am. And muli, Happy New Year po sa inyo dyan sa DTI. Happy New Year po. Thank you rin po. Thank you so much, ma'am. Okay lang, utay naman daw. Kaya tipirin natin yung mga na-receive natin na gift packs mula nung Pasko. Kasi, yun na lang, itabi na lang muna natin. kung di natin, wag tayong ubos biyaya. Standby pa rin po sa iba pa mga balita. Pilipinas ang oras, 6 minutes bago sumapit ang alas 5. Ay naku, ito na, Miss Thea, yung detalye nung malakas na lindol na tumama sa Japan, Abay, according to USGS, abay naitala nila ang magnitude 7.5 yon. And sa Japan Meteorological Agency, ito po ay may lalim daw po na 10 kilometro na tumama sa bahagi ng Ishikawa Prefecture. Nagpalabas po ng tsunami warning ang Japan sa mga baybayin po sa naturang bansa sa western part ng Japan. Ang naturang lindol po ay sinundan pa ng malalakas na aftershocks. Sana naman walang masyadong pinsala at walang nasaktan. Ayan. Samantala, hinikayat ng Department of Health ang publiko na magsuot ng face mask dahil sa posibleng exposure sa pulbura bago at pagkatapos magpaputok. Sinabi ni Health Undersecretary Eric Tai sa DZRH, masama ang epekto nito sa kalusugan kapag nalanghap. Samantala, binalot din ng smog ang kamay nilaan na maaari niya makaapekto sa baga, lalo na sa mga may hika. Narito ang naging pahayag ni Tayag. Malalanghap nila yun. Sa naunan ay maapektuhan po yung baga po nila. At ito po ay isa rin dapat i-report. Sana ay industry grade po yung mask para sa ganun ay makaiwas po sa masamang epekto po. Samantala naman, kailangan daw mapag-usapang munang mabuti ang hirit na total ban sa pagbebenta ng mga paputok sa bansa. Ito naman pong sinabi ni Bulacan 6th District Congressman Salvador Caador Pleito sa panayam po ng DZRH kaugnay ng kakulangan pa rin ng hanap buhay sa kanyang probinsya. Ayon po kay Kong Pleito, mas napapanahon na igpitan ng regulasyon sa mga paggawaan ng paputok kaysa tuluyang isakatuparan ang total ban sa paggawa ng firecrackers. Dapat niyang matiyak muna na merong dagdag trabaho ang mga taga Bulacan. Kaya ngayon, ipitan lang natin. Ipitan lang natin at magkaroon na ng mga maraming hanap buhay. Sabi ko nga sa inyo, ito nga, itong atin dito sa ating distrito, lalo na ito because of this Philippine Arena at saka yung airport sa Bulacan, yung Manila International Airport na ginagawa, pagkakaroon na maraming hanap buhay, siguro balang araw, pwede na natin i-ban ito kung talagang may mga hanap buhay mga kababayan, lalo na mga kababayan ko dito sa Santa Maria. Ang tinig ho ni Congressman Salvador Caador Pleito. Samantala, arestado ang 4 na katao na nagtitinda ng firecrackers at iba pang
pyrotechnic online sa Barangay Binalitan, Morong, Bataan. Ayon kay Morong Chief Major Ernesto Clemente II, bawang mga taga Marawi City ang mga nagtitinda ng paputok online. Nahuli ang mga sospek sa isinagawang buy-bust operation matapos makatanggap ng impormasyon ng pulisya ukol sa illegal na pagbibenta online. Kinumpiska rin ang mga paninda matapos malaman na walang kaukulang dokumento ang mga ito. Mahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 4A ng Republic Act 7181 ang mga nadakip na suspect. Sa iba pang balita, mas matinding police visibility daw po ang ipatutupad sa rutang daraanan po ng itim na poong Nazareno sa Traslasyon 2024 sa January 9. Kasabay po nito itinayag po ni Manila Police District Chief Arnold Ibay na hindi nila pipigilin ng mga debotong sasama sa prosesyon at makalapit sa andas. Dagdag pa ni Ibay, hindi rin anya hayaan na magkaroon ng harang sa ruta base na rin sa direktiba ni NCRPO Regional Director Police Major General Jose Manartates Jr. Ang instruction ng ating Regional Director, si Police Major General Melesio Nartates Jr., ang sabi niya ay, we will let them observe the religious beliefs. Hindi po natin hayaan na magkakaroon po ng barrier. However, talaga marami pong magiging police. Pero hindi natin sila pipigilan kapag lapit sa andas. Hindi natin po sila pipigilan. Yun ang sinabi niya, itutulpas na nandun lang po tayo para secure yung dadaanan ng ating Nazareno. Ayan, so pagkatapos ng bagong taon, traslasyon naman tayo nakatutok. Ano? Ayan. Dapat talaga i-focus natin ang ating buhay sa pananampalataya sa may kapal. so, No? Para tuloy-tuloy ang biyaya. Wow! Naragsak nga baratawan. Salamat, Miss Thea. Maraming Baka salamat. meron ka pang babatiin dyan. Ha? Happy New Year Happy sa New lahat Year ng po mga sa lahat. kamag-anak namin. Ayan, Yan. sa mga kamag-anak ko na hindi nakaluwas from number 3 Ortiz na Gilian. Diba? Kasi nasa Cavite kami ngayon eh. Talaga. Kasi hindi sila nakaluwas. Yun. Nanay Carmen, Ayan. naragsak ka barutawan, Nanay. Happy New Year po! Happy New Year po sa ating lahat. Anyo pa rin po mga lingkod. May pasok bukas. Ay, oo nga pala, may pasok na pala bukas. O kasi hindi dineclare na special and working holiday, ha? Oo. Kayo talaga, sobra-sobra na nga holiday, eh. Oo. Anyo po mga lingkod, si Naray Sibayan. At ako, Thea Pecho Corpus. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Happy New Year! Pilipinas ang oras, alas 5:01 ng hapon.